Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa inyo pong partnership sa amin sa Indonesia. Kami umuwi mag-iisang buwan pa lang dito sa Pilipinas dahil pinauwi na po kami. At laws of the land ng Indonesia na mag 5 years ang isang missionary tulad sa amin ay dapat umuwi. At kung hindi kami uuwi, mabilanggo po kami doon. Ayaw ko na rin mabilanggo kami. Kaya umuwi ako. Kaya nandito kami, mag-apply uli ng visa para makabalik ng madali sa gawain ng Panginoon. The Lord is so good to us in Indonesia. God is always able. At kami po'y natutuwa. At mamaya makikita nyo po dyan kung ano ang ginawa ng Diyos sa amin sa kanyang gawain sa Indonesia. Ako po'y nagpapasalamat. Binigyan po tayo ng mangilan-ngilang member doon, isang Filipino-Chinese na galing ng Usami City dito sa Mindanao. Hindi naligtas sa Mindanao, naligtas sa Indonesia. So, lately binigyan din tayo ng isang medical doctor na ligtas, na save at na baptize natin at nagpapatuloy po sa Panginoon. At yan po kayo po ay may kabahagi po sa gawain ng Panginoon. Let us open our Bibles please in the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 12. I just want to ask you to rise up and let us read this in unison. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 12. Basahin po natin ito ng mas sabay-sabay at maliwanag po. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 2, ready, begin. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Shall we pray? Panginoon, kami po'y nagpapasalamat dahil po sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa pagkakataon na ito na maibahagi po ang inyong salita. We always believe that the Word of God is powerful. We always believe that the Word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword. We always believe that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Salamat po sa inyong kabutihan. Thank you, Lord, for putting us into the ministry. We always acknowledge that we can do nothing without your help. Thank you for this morning. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Magsiupo po kayo. Po'y nagpapasalamat sa salita ng Panginoon. Ito po'y isang encouragement sa amin doon sa mission field. At ito po ay statement ng isang Vatican na misyonaryo. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Now, without question, one of the greatest Christians who ever lived was a man by the name of Paul. Paul suffered for the cause of Christ. He abandoned a life of luxury and prestige to preach the gospel of grace. He walked away from friends, family, and fortune to go with Jesus Christ and preaching the gospel of Jesus Christ. But before that, alam natin kung ano ang buhay na Apostol Pablo. Na-record po yan sa Book of Acts, paano siya naligtas. Maganda naman talagang naka-record, ano? Maganda naman talagang mayroong testimony. Acts chapter 9, Acts chapter 22, and Acts chapter 26, nakalista po yung kaligtasan, patungkol po sa kaligtasan ni Apostol Pablo. At inulit-ulit po paano siya naligtas. Napakaganda pong ulit-ulitin po nating ibahagi sa iba paano po tayo naligtas. I always believe na ang isang taong ligtas ay may kwento siyang ikwento sa iba tungkol sa kaligtasan sa kanyang buhay. Ako po hindi naniniwala na isang Kristiyano ay hindi nagsasalita patungkol po sa kaligtasan. How he experienced and how he met Jesus Christ in his life is a magnificent, marvelous, and gracious grace of God. Nagpapasalamat po tayo dahil dyan,
After na-save si Apostol Pablo, maraming bagay na nangyari sa kanyang buhay. Ganon din sa atin. Nang tayo matapos maligtas, maraming bagay na nangyayari sa ating buhay. Ngunit nagpapasalamat tayo na ang Diyos kasama natin. And God is always able and God is always there to comfort us. I believe that Christian life is not a playground. It is always a battleground. But nagpapasalamat tayo, the Bible says, ang Panginoon nagsasabi, I will never leave thee nor forsake thee. Damang-dama natin yan. Tayo, ang tunay na Kristiyano, damang-dama niya yan. Kung paano siya pinoteksyonan ng Panginoon, paano siya pinoprovidean ng Panginoon, paano siya binigyan ng power ng Panginoon, damang-dama niya po yan. Hindi ko alam kung damang-dama niyo po, pero ako po, damang-dama ko po. Napakabuti po ng Diyos sa atin. God is greater. Is very great. God is greater than our problems. Maraming problema, kahit saan may problema. Sa Indonesia may problema din. Sure na sure ako, nasa Pilipinas marami ring problema. At kahit ang buhay natin ay balot ng problema, ang Diyos ay kasama natin. Hindi niya tayo iniiwan. Yan na po ang isang bagay na dapat natin pasalamatan sa Panginoon. Now, I just want to give to you the theme this morning that I just want to share to you. Nandito po sa verse, si Apostle Paul nagsabi ng ganito, for I know whom I have believed. Now, why Apostle Paul made a statement, I know whom I have believed? Bakit po nasabi niya yon? Well, number one, I believe. Paul was possessed a right relationship with God. Kailangan pala ang isang tao na mayroong right relationship with God. Bago siya magsalita ng ganito, I know whom I have believed. Kaya pinipreach natin ang kaligtasan. Walang kabuluhan ang lahat kung hindi nagsisimula sa kaligtasan. All will start in your salvation. Ang lahat na ito na bagay, preaching is good, but the preacher must be saved. Songs, choir are excellent, but the choir members must be saved. Faithfulness in the church is good, but first of all, salvation. Lahat nito nagsisimula sa ating kaligtasan. Ang mga bagay na nangyari sa buhay natin dahil tayo ay ligtas niya. I always believe with this. Ang isang tunay na Kristiyano ay nagbabago. Ang tunay na Kristiyano ay nagbabago. And in fact, it is in the Bible that the Bible says, if any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things are become new. Ako'y pagod na rin sa mga Kristiyanong nagsasabi na Kristiyano daw sila pero hindi nagbabago. I am tired about that. Because the real Christian changed his life. Not by his own self, but by the power of God in him. So mga kapatid, I believe Apostle Paul was possessed in a right relationship with God. He has a personal, intimate fellowship, understanding what is Christianity is all about. So makikita natin dito sa 1 Corinthians 15:10. Ako po yung mag-anyaya sa inyo. I just want to invite you in 1 Corinthians 15:10. Basahin ko po ito. Ito pong sinabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians 10:15. Sabi niya, but by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. This is the reason why he said, I know whom I have believed. Number one, why? Because Christ claimed His life. Inangkin po ng Panginoon ang kanyang buhay. Grace claimed His life. Ang biyaya po ng Panginoon umangkin sa Kanya. Hindi lang po sa Kanya, sa atin din. Magpapasalamat tayo sa Panginoon ng biyaya ng Panginoon, hindi lang po sa mga Pilipino, kundi para po sa mga Indonesian people. Naiabot po ang salita ng Panginoon, it's not our power, but it is God's power. Hindi po madaling magsimula ng gawain, lalo na hindi nga madaling magsimula ng gawain sa Pilipinas, mas lalo po sa labas ng bansa. But this is not our work. This is God's work. Bagamat kuminsan na-feel natin na parang wala ng pag-asa, mayroon pa rin pag-asa dahil ang Diyos ay ang ating pag-asa.
There are times in our life in Indonesia, in Manado City, that we are so discouraged. Sabi ko sa aking asawa, sabi ko, uwi na tayo. Palang hirap na hirap dito. Hirap. Bawal mag-soul winning, bawal mag-tracts distribution, bawal mag-knocking doors, bawal mag-shack approach, bawal. Kung mag-shack approach ka doon, talagang mag-shack, pauwi ka Pilipinas sa mamadali. Ano? Bawal. Sabi ko, ano ang gagawin natin dito? Pero ang Panginoon may paraan paano may abot ang salita niya sa mga tao. When God start open the door, the Lord guide us how to do it by God's grace. Kaya nang nagsimula nabuksan ng Panginoon nagsimula ng gawain ng Panginoon, napakaganda po. At ang Diyos po ay nagsasabi sa amin, wala kayong magawa kung hindi ako sasama sa inyo. Ito po yung aking gawain. At ako po nagpapasalamat sa Panginoon that God opened the door for us in Indonesia. Remember, Indonesia is 250 million people. 19,700 islands. 5 taon na po kami sa Indonesia. Thank God for that. By God's grace, 5 taon na po. Hindi po 50 taon ha, 5 taon. Ano? Ngunit sa 5 taon na yan, maraming ups and downs. Marami. Huwag na natin pag-usapan yung mga marami na yan. Na maraming mga problems. Huwag na natin pag-usapan mga problema na yan. Pag-usapan natin na pakabuti po ng Diyos sa amin for 5 years in Indonesia. Dahil nandyan po kayo, nagpe-pray sa amin. We are there because of the grace of God. Itong sinabi ni Pablo, by the grace of God, I am what I am. Tayo naman talaga ay sa biyaya ng Panginoon nagkaganito. Ha? Minsan, ako po'y, yung bago pa tayong dumating dito sa Pilipinas, ang hirap magsalita. Nasanay ka doon ng salita ng Indonesian. Pagdating mo dito, magtatagalog ka uli, magsibuano ko, mag-Ilong. Ang hirap, parang nalilito ka saan ka pupunta. Pero ang papasalamat na lang ako sa Panginoon. Ang alam ko, hindi ako naligaw. Pilipinas pa rin yung pinuntahan ko. But you know what, brethren, God is so good. Damang-daman nyo ba na napakabait ng Diyos sa ating buhay? Damang-dama po namin sa Indonesia yan. At ito pong sinasabi ni Apostol Pablo, for I know whom I have believed, and I am persuaded. I am not ashamed, because I know whom I have believed. Alam po natin yung we know the object of our faith. The object of our faith is Jesus Christ. Ano bang pag ang object ng faith mo ay tao, walang pag-asa. Inadequate yan. But if our object is Jesus Christ, I tell you, there is satisfaction in Jesus Christ. Napakaganda po ng ito pong testimony ni Apostol Pablo, why Apostle Paul made a statement, I know whom I have believed, because number 1, grace claimed his life. Ang biyaya po ng Panginoon umangkin sa kanya, ganon din sa iyo at sa akin. Nasa Indonesia kami, nakita po namin paano binuksan ng Diyos ang daan. Paano po namin maibahagi ang salita ng Panginoon. We must preach the Word of God. The Bible Paul says, preach the Word of God. So mag-preach po kami doon, na-open po ng Panginoon ang detention cell. Detention cell, isang international jail ministry. At nandoon po, can you imagine, it's my first time to preach in Indonesia in Cebuano dialect. Dahil yung detention cell doon ay galing po ang mga Pilipino, galing po ng Jensan. Hindi nga sila naligtas sa Jensan, naligtas sila sa Indonesia. Sabi ko nga sa kanila, takot kayo ng pastor doon sa Jensan. Takbo kayo ng takbo sa pastor. Dito, saan kayo tatakbo? Hindi kayo pwedeng lumabas dahil dito kayo sa loob ng bilangguan. Sabi ko, mabuti nga na bilanggo kayo. So there are some people there who cry. Ang mga tao doon na umiyak. Mayroon ding tao doon nagpapasalamat dahil dyan sa pagbilanggo sa kanila, nakatagpo sila sa Panginoon. Mga Pilipino, ang dami. Ang babait talaga ng mga Pilipino na bibilanggo. Nang pumunta kami doon, na-open ang bilangguan na yan dahil ang Philippine Consulate of Manado
ng Philippines sa Manado, tumulong po sa amin. Ang Philippine Consulate General po ay isang Ilonggo. Taga Iloilo. Terrible, basta mga Ilonggo, gani ang gamiton sa Ginoo. May mga Ilonggo man de. Ha? But God used this Ilonggo man, itong taong ito, at sinabi niya, Pastor, ano bang magawa ng Philippine Consulate sa iyo dito sa Indonesia? Sa Manado. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung anong gusto mo. He gave me a permit to operate in detention cell, international detention cell. At doon na-meet kong Afghanistan, Sri Lankan, Vietnamese, dami. Nagiging international evangelist na ako. No? Pero first ko na preaching doon sa Indonesia, Cebuano, at maraming naligtas. Tuwang-tuwa po ako. That is the beginning of the ministry in Manado City. Na after that, yung Philippine Consulate General ay nagbigay sa akin ng mga address at mga, hindi address, mga numbers, cell numbers ng mga OFW. Sabi niya, Pastor, kontakin mo itong mga Filipino na ito na sabihin mo na mag-open ng Bible study. 2 linggo ang kontak ko, walang nag-response. Mabuti sa third week may nag-response. Isang teacher, mathematics teacher sa isang international school. Sabi niya, Pastor, pwede ba kitang maimbitahan ng Bible study? Okay. Pero Pastor, isa po akong Katoliko. Oh, maganda. Katoliko. Kailangan ng Katoliko yan. Ano? So sabi niya, pwede ba kitang maimbitahan ng Bible study? Kung pwede. Kaya, Pastor, ako Katoliko, ang aking asawa ay isang Muslim. Dito ko lang naalaala na ang Katoliko at Muslim ay nagsasama na pala. Kasi yung asawa niya, Muslim. Sabi niya, yung asawa ko ay taga Maguindanao, siya ay pamangkin ni Ampatuan. Naku, sabi ko. Patay kang bata ka. Hinanap namin sila that week at nagsimula kami ng Bible study sa aming professional Bible studies. Nandoon, 7 kami, may 5 sila doon. Isa sa 5 na yan, ang first convert ng Panginoon sa Manado City, Indonesia. Hanggang ngayon, faithful po siya, naglilingkod sa Panginoon. Di ba maganda yon? Di ba masarap ang pakiramdam ng Las Piñas Baptist Church? Kabahagi sila sa gawain na yon. Hindi man lang ninyo makita ang mga taong ito, pero sa langit makikita nyo sila. What an investment for the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Kaya wag kayong pong magpatumpik-tumpik, madi-discourage. Dili na mo magluya-luya. Support na lang mo sa mission. Kamong mga Ilonggo, panikasugig ka mo na mag-support sa mission. Kaya arada ang sikreto sang kalipay. At lahat tayo magsama-sama dahil ang pag-ibig ay para sa Panginoon. Inibig tayo ng Panginoon, dapat ibigin din natin siya. Dahil napakabuti niya sa atin, bagamat kuminsan tayo po ay maraming pagkukulang sa Kanya. Sa totoo lang, ganun talaga yan. Huwag mo akong sabihin sa akin na talaga wala kang pagkukulang. Lahat tayo may pagkukulang, di ba? Pero walang pagkukulang ang Diyos sa atin. So, no wonder He made a statement, I know whom I have believed, because grace claimed His life. Secondly, pangalawa, hindi lang pala sinabi niya, I know whom I have believed, dahil ang grace umangkin sa kanya, but secondly, grace changed his life. Binago po siya ng biyaya ng Panginoon. So, kanina sinabi ko na ang tunay na Kristiyano talaga ay may pagbabago. Hindi po tayo nagbabago para maligtas. Nagbabago po tayo dahil tayo ay ligtas na. Kinaklaro natin yan. Kasi maraming pagtuturo na gumawa ng mabuti para maligtas. Mali. Gumagawa po tayo ng kabutihan dahil tayo ligtas na. Pinaklaro natin yan. Maraming mga nagtuturo, kahit sa Indonesia, maraming nagtuturo, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganito upang maligtas ka. Mali. Walang kaligtasan dyan. Ang kaligtasan po ay biyaya ng Panginoon. For by grace are ye saved through faith. Kaya tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay, sa iyong puso, para ikay maligtas. Then sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God.
Napakaganda. Hindi na ang destinasyon mo impyerno, destinasyon mo langit na. Dahil hindi sa mabuting gawa mo, dahil sa biyaya ng Panginoon. Di ba klarong-klaro yan? My Bible tells me in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Napakaklaro yan. Nung nag-aaral pa ako sa Bible School, sa Dawn Baptist Bible College, sa Iloilo, tinuro ng teacher namin yan. Sabi niya, one of the interpretation of the Bible, if the Bible is very clear, don't make it unclear in your life. Napakaklaro na yan. Huwag mong gagawing hindi klaro. Maraming mga Kristiyano na klaro na ang verse, hindi pa nila kinaklaro. Yung hindi klaro, yun ang kinaklaro nila. You know? Sometimes it's very strange. But the Bible is very strong and very clear. And the Bible said, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya, ang lahat na pag-asa natin ay nasa kay Panginoong Hesus. Ang tanang paglaom nato na kang Ginoong Hesus. Ang tanan niya pagsalig kag ang aton nga mga palaligban. Ilonggo na, malalim na yan. Ara lang gid kay Ginoong Hesus. Hindi gid magbiya sa kay Ginoong Hesus. Wag mong tangkahin na iiwan ang Panginoon sa iyong buhay. Walang mangyayari sa buhay mo. Hindi. Ang Panginoon magiging patuloy na Panginoon. Ang Panginoon ay magiging patuloy na Diyos. Kahit hindi ka maniwala sa Kanya. He is still God. And let the Bible change your life, and please don't let change the Bible. Marami kasing tao na gusto nilang hindi nilang payagan mo ang salita ng Panginoon na magbago sa iyong buhay. Hindi po ikaw ang magbabago sa Bible. Maraming mga taong ganyan. Pero alam ko dito walang ganyan eh. Kasi sa tingin ko kanina pa ako nakatayo dito, sa tingin ko seryoso kayo dito eh. Ito yata ang simbahan na puntahan ko ng pakaseryos. Ibig sabihin ang mga member at mga tao dito sa loob ng simbahan ay mababait. Sana nga. Hindi ko alam. Yun ay pag-iisip ko lang. Hindi ko naman kayo kilala. Pero mas maganda ang Diyos nakakilala sa atin kung sino tayo. So grace, sabi niya, I know whom I have believed because grace claimed His life. Secondly, because grace changed His life. Thirdly, I know whom I have believed because grace completed His life. Wala naman talagang iba pang dagdag dito eh. Ang Diyos. There is a great satisfaction in your life if you receive Jesus Christ in your life. Ito nga sinasabi ko minsan, there is no substitute in serving the Lord. Alam nyo, maraming bagay na ginawa ng Diyos sa amin na hindi ginawa. Iba-iba kasing kwento natin sa buhay eh. Kahit sa kaligtasan natin, iba ang kwento eh. Iba ang araw, iba ang buwan, iba ang place, iba ang occasion. Pero isa lang ating tagapagligtas eh. So when we talk about experiences in life, the goodness of God, maraming kwento sa buhay natin. May kwento kami sa Indonesia, paano kami nabuhay doon, paano kami nagkaganito, paano kami na-maintain namin yung parang hindi stress. Nakaka-stress. Ang buhay talaga ay nakaka-stress. Pero how can you maintain? Dahil po ay magiging positibo yung pag-iisip natin sa Panginoon. Nandoon kami, sabi ko kay Mrs., dito sa Indonesia walang away dito. Walang away. Dapat palaging close. Pag mag-away tayong dalawa, dalawa lang tayo, walang mangyayari dito. So, stress yan. So, hindi kami nag-aaway. Minsan, ayaw na naman kumibo, yun. Pero madali lang ma-comfort yan, madali lang kung siya Bisaya pa, dali lang na ako Ilonggo, dali lang maampawan. No? So, but, in Indonesia, ito kasi gusto kong i-emphasize. Paano po kayo, kasi hindi kayo nakapunta sa Indonesia, except kay Sister Amy. Si Sister Amy, kasama na yan namin sa Bandung.
Hindi pa niya alam yung mga maraming stressful sa buhay ko kasi isang taon lang kami nagkasama niya ni Sister Amy. Pagkatapos ng 2 taon sa Bandung, lumipat na kami sa Manado. Hindi na kami nakita hanggang ngayon. Magkikita na lang yata kami sa langit niya. Ano? Pero, alam niyo, maraming tanong kasi, Pastor, paano kayo doon sa Indonesia? Paano maraming? Minsan hindi ko na masagot ang lahat ng tanong. Alam niyo, maraming tanong kasi maraming nagwa-wonder kung paano ang isang missionary nabuhay, nanatili sa isang lugar na hindi naman sa kanyang lugar. Alam niyo, mahirap ba, Pastor? Naku, bigyan ko na lang kayo ng kunting kahirapan ngayong umaga. Isang mahirap na nagtatrigger sa amin, yung salita. Salita. Mabuti na lang yung pinto rin sa kanila. Medyo nakatabor tayo. Pinto rin. Payong din. Okay rin. Medyo okay. Buaya rin. Naku, mas okay. Pero yung problema, minsan, tulad ng ayam. Ang ayam na word na salita sa Ilonggo yan, aso. Sa amin, hindi na yan aso, manok. Sa simula na naging magulo na. Ang eroplano sa kanila ay pulsawat. Yung nurse sa kanila ay purawat. Pulsawat, purawat. Yung pimple sa kanila ay jirawat. Matakin mo magkamali ka niya. Pulsawat, purawat, jirawat. Magkamali ka dyan ako. Gulong-gulo na buhay mo. Yung pisang at saka pesan, para magkapareha. Yung pisang, saging. Yung pesan, message. Mag-preach ka niya, sabi mo, nagpipreach ka ng saging? Then, number 1 na adjustment namin, yung pagkain. Naku. Talaga naman. Basta naman sa amin, sa Manado, yung sili. Parang mahaplos yung bibig mo, kaawa-awa ka. Pag uwi mo sa Pilipinas, wala ka ng bibig. But still, we are doing our best to adjust sa kanila. Dahil ang target mo ay hindi pagkain, hindi yung kaluluwa niya. Mabuti naman. By the grace of God, step by step, nakapag-adjust na rin. Minsan, nahirapan ka, nakapag-adjust ka na doon, dumating ka sa Pilipinas, adjust uli. Kasi iba na naman sa atin. But, we thank the Lord for His grace. Indeed, the Bible is true. He said, by the grace of God, I am what I am. Aminin naman natin sa biyaya naman talaga ng Panginoon, nandito tayo ngayong umaga At sa biyaya talaga ng Panginoon, na buhay pa tayo. Kanina, may namatay na kanina Ikaw buhay pa Di ba napakabuti ng Diyos sa'yo? Pero mayroong taong buhay, gusto niyang mamatay. Di mauna ka, wag mo na kami isama. Mauna ka. Pero sa akin, I believe, nabuhay ako dahil buhay pa ako hanggang ngayon dahil may plano pa ang Diyos sa aking buhay. Sa iyo din. May plano pa ang Diyos sa iyong buhay. Bakit buhay na buhay ka? You are alive and kicking. Pero kung gusto mong mauna ka, sir. Huwag mo na kami isama. Mayroong mga taong ganyan. It is by God's grace, it is by the grace of God that we are still alive today. So, kung ating alamin ang mga salita ng Panginoon, we must realize that in anything except Jesus is inadequate. Walang mangyayari. Kaya sabi na po sa Pablo, for I know whom I have believed. Balik tayo sa ating text dito. Sabi niya, for which cause I also suffer these things. When I look in the life of Apostle Paul, marami siyang sufferings. May mga taong iniwan siya, may mga taong loyal sa kanya. Ganun ba talaga ang buhay? Mayroong taong nagmamahal sa iyo, mayroong taong hindi nagmamahal sa iyo. Kahit wala ka namang ginawang masama sa kanya, masama ka pa rin sa kanya. That's life. Sabi na Apostol Pablo, but, sabi niya, for which cause I also suffer this thing. Nevertheless, I am not ashamed. Nabilanggo siya. But he is not ashamed because he is doing God's will in his life.
Sabi niya pa dito sa verse, patuloy tayo, siya, for I know whom I have believed, and I'm persuaded. He is convinced. Paano ka magiging convinced kung hindi ka niniwala sa salita ng Panginoon? I believe that he is penetrated by the Word of God. His life was penetrated by the Word of God. Sinasabi niya naman yan sa Bible. Sinasabi ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God. At alam natin yan. Nasabi na dito sa verse 15, of that whom a child thou hast known the Holy Scriptures. So, ibig sabihin siya po sa Pablo, sinabi niya, I know whom I have believed because he has a right relationship with Jesus Christ. But secondly, he possessed the Jesus Christ in his life. And secondly, the Word of God penetrated in his life. Paano ba mag-penetrate ang salita ng Panginoon sa ating buhay? Read your Bible. Pray every day. Simple lang yan, kanta ng bata. Maliit pa ako. Tinuruan ako ng nanay. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Pero maraming Kristiyano na hindi gumagawa ng ganyan. Hindi dito. Hindi ko alam nga eh. But we must love our Bible. Ako nga, nagtataka ako, mayroon pang nabisitahan ako, isang simbahan, mga Kristiyano, walang Bible. No? Nagtaka ka ba't walang Bible? Maraming Kristiyano na matagal na, wala pa ring Bible hanggang ngayon. Bakit? Naghihintay pa daw ng libreng Bible. Naman, libre na kaligtasan mo, libre pa Bible mo. Sabi naman ng iba, wala po akong pangbili. Naku, hindi ako niwala. May pangbili ka ng load, wala kang pangbili ng Bible. Pero alam mo, pag may Bible ka, may sarili kang Bible, alam mo kung ano ang Bible mo. Did you notice na ang Bible mo may mga markings? Yan. Alam mo kung saan ka pupunta. Pero ibigay mo yung Bible mo sa iba, hindi niya alam kung anong ibig sabihin yan. So, it is a requirement, sabihin natin. It is a need for every believer to have the Bible. So, Apostle Paul is penetrated by the Word of God. No wonder he said, I know whom I have believed. Kung hindi ka penetrated ng Bible sa mission field, naku, kawawa ka talaga. Wala kang relatives, wala kang kapwa, mayroong kapwa Pilipino. Salamat sa Panginoon, mayroong mga Pilipino. At alam mo, mga Pilipino, basta sa labas ng bansa, hindi yan magkakilala sa Pilipinas, pero sa labas ng bansa, magkakilala yan. Para magkaibigan yan. Para magkapitbahay. Yun talaga ang Pilipino. Napaka-unique talaga ng Pilipino. Salamat tayo sa Panginoon. But much more for that, we have the Word of God. The Word of God is our comfort. The Holy Spirit within us is our comfort. Kaya nga, may correction ako dyan. Mayroong nag-profess, mayroong nag-profess. Yung nag-profess, it might be na hindi siya possess. Pero ang tunay na possess, yun talaga ang tunay na ligtas. Pero ang nag-profess, hindi natin alam kung ligtas ba siya o hindi. Pero ang tunay na possess, hahanap talaga yan ng fellowship. Hahanap talaga yan ng salita ng Panginoon. Magpapaturo talaga yan. Magpapadiscipleship yan. So we need a Christian who is possessed by God, not only who profess sa Panginoon. So mga kapatid, not only that Paul was possessed of a right relationship with God, but Paul also was penetrated by the Word of God. But thirdly, Paul was persuaded in the promises of God. He is convinced of the many promises of the Bible. We thank the Lord because God is so good to us. Kaya, ito lang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. If you want to visit us in Indonesia, just come to Indonesia. Basta may passport ka lang. 1 month, pwede yan. Just come and be with us and join with us in the ministry that the Lord entrusted to us in Indonesia. Lately, last January, mayroon po kaming nag-attend ng Bible study. Ang Bible study namin ay 10 to 20 people every Saturday. Maganda na yan. 10 hanggang 20. Maganda na yan sa foreign field. No? Hindi naman maramihan yan. Gusto nating marami. Kaya lang, yan ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Pero we will not stop there. Patuloy pa rin tayo.
So, last January, mayroong babaeng nag-attend ng Bible study. Itong babae na ito, hindi ko pala alam na leader pala siya ng isang grupo. Grupo ng mga senior citizen. 60 years old up. Ang pinakamatanda ay 87 years old. Hindi ko pala alam na leader pala siya sa 6 villages. Every Tuesday, may gathering sila. At gusto niya may mag-preach. Mandaki mo every Tuesday, ako ang nagpipreach sa kanilang grupo. At ang grupo nila mayroong Protestant, Catholic, Muslim, Seventh-day Adventist. Hindi ko alam kung may saksi ba sila doon. Hindi ko alam. Basta mix ang religion nila. Every Tuesday, 3 o'clock in the afternoon, magpipreach ako ng 200 to 300 people. Indonesian yan lahat. Napakagandang privilege yan. At yung mga ilan sa kanila, nag-a-attend na ng Bible study namin. God is doing good in Indonesia. Mayroong isa kaming kapitbahay. Malapit lang. Galing dito dyan sa mga siguro mga 50, hindi na, mga 30 meters. Galing sa bahay. Nang nagkakantahan kami ng Bible study, narinig niya. Sabi niya, ano ba dyan? May nagkakantahan. May background pala siya ng Bible. Isa siyang Pentecostal. So sabi niya, punta nga ako dyan, mag-attend ako kasi narinig ko may kantahan. Ibig sabihin, may pagtitipon. Pumunta siya doon. Nang pumunta siya doon, na-bless. Mabuti naman, na-bless ano? Na-bless. At nang nagsimula siya nag-attend, hindi na huminto mag-attend. Salamat naman. At itong babaeng ito ay retired bank employee. Si Mrs. Sholan, isa ring Indonesian Chinese din siya. Sabi niya, ako'y natutuwa sa testimony ganito. Ang babaeng ito, after 3 months na nag-attend ng Bible study, nagbibigay na sa amin ng pagkain. Every day. Saan tingin mo every day? 3 times a day. Ano itong babaeng ito? Nagluluto. Sabi ko, ba't ka nagbibigay sa amin? Parang ayaw ko rin doon, ano? Sabi, ba't nagbibigay ka sa amin? Alam mo, pastor, habang nagluluto ako, naalaala kita. Naisip ko, naku si pastor, wala sigurong pagkain, dalhan ko ng pagkain. Gusto ko mapakain ang alagad ng Diyos. Napakaganda. Mabuti pag, ang sarap talaga pag lahat na Kristiyano ay ganyan, ano? Ako ngayon nalulungkot sa Pilipinas, ang tagal-tagal na ng mga Kristiyano. Can you imagine Baptist work in the Philippines is already 114 years? Pero maraming mga Kristiyano matagal na sa simbahan, pero walang pag-iisip na ganyan. Hindi nag-aala sa pastor, walang pakialam, sabi mamatay kang pastor ka dyan. Ako lang ang nagkain sa mang inasal, bahala ka dyan. Ito ibang-iba ito. Pero alam ko walang ganyan dito ha. Pero ibang-iba ito, si Mrs. Yolan. Sabi niya, pastor, I cannot sleep. Ganda, hindi makatulog, iniisip ako. Hindi ko gawain yan, hindi ko binulakit yan. Hindi ko yan kinikiliti. Pero ako'y naniniwala na dahil napinitreat siya ng salita ng Panginoon, yun ang response niya. Are you penetrated by the Word of God? Bakit pastor pinipintuhan mo kami na ganyan? Kasi kailangan kayo magkwento Kasi hindi naman kayo nakapunta sa Indonesia Kaya kwentuhan ko makinig muna kayo, sandali lang ito Ang layo ko pa naman sa Indonesia pa ako galing, kwentuhan ko kayo, matulog kayo. Masama yan. Pero ito sinasabi ko, itong kwento na ito tunay na tunay ito. Sabi niya sa akin, pastor, magdala ng rambutan, durian. Hindi mo gustong durian, pero masarap yan. So magdala yan. Parang feel na feel niya, namimber ko siya. Hindi na namin siya, pero she is not a member. She is only an attendee of our Bible study. At sabi niya, pastor, bago po ako dadala ng pagkain sa pastor ko doon, may pastor pala siya. Pero hindi ko muna dalhin doon, ipadaan ko muna sa iyo. Pero napakaganda, ano? Lahat ng mga Kristiyano pag ganyan, ako, ang sarap mabuhay sa mundo. Di pa uwi na kami, Hinapit kami sa airport. Ganda talaga. Nakita ko namin kung paano ko nagmamahal ang Indonesian people.
missionary nagsabi sa akin. He is American missionary, sabi, don't expect Indonesian to help you. Nagulat ako. Why we are missionaries? If you cannot expect Indonesian to help us. Pero ako naniwala ng statement na yun. Mali! Pag sinabi mo at pinipreach mo ang salita, ang tunay na salita ng Panginoon, at pagmamahal, at bigyan mo ng isawa mo ang puso sa kanila, we will respond to it. Tingnan mo ito sinulat. Hindi makatulog kung hindi makadaan. 3 beses sa isang araw, magdala ng ulam, may sabaw at walang sabaw. Pag tumawag na yan sa bahay, sabi ko, ulam uli. Nang umuwi kami, kasi pinapauwi na kami. Malungkot talaga, ayaw ko umuwi. Kaya nga pinapauwi na kami ng gobyerno. Sabi ko, ihatid nyo kami sa airport kasi uwi kami. 2 months, 3 months before, alam na nilang uwi kami. Malungkot na malungkot. Ihatid kami sa airport. Kung walang naghahatid sa amin. Ngayon sa naman, may naghahatid na. Alam na ihatid nila kami. Umaga, alas 3 na madaling araw. Sabi ni Mrs. Yulan, kasi may sasakyan siya, Innova. Sabi niya, ako nakasakay ako sa sasakyan. Nanirentahan. Hindi lang pala. Yung kaibigan namin ay hindi lang sa sasakyan. Doon ako, komportable na ako. Sabi ni Mrs. Yulan, ilipat ko si Pastor dito. Ilipat ko sa Innova. Kaya ako, ilipat ka pa ulit. Ang 9 kilometers of our house, ang airport, ilipat ko ako sa Innova. Sabi pa na ayaw pa ako ng hindi ako. Sabi, sige na Pastor, dahil mo si Ma'am, hindi mo ba ako? Hanggang sa airport, ako malamig na malamig. Is that not the effect of the grace of God? Nang dumating kami doon, nagpa-picture kami. Parang kami masaya, mauwi na kami. Ito sila malungkot kasi may iwan sila. Hindi ba maganda? Sabi, Ma'am, okay ba? Halikan na sila. Sabi ni sila, hindi ko binigay na envelope. Ay, mas di ba masaya yun? Okay lang ko ng envelope, invitation sa kasal. Pero mayroon palang pera sa loob. Di ba? Why they are doing that? Because the Word of God penetrated their life. Dumating, nang umuwi kami, hindi kami direct Manila. Dumating kami ng Malaysia. Dumating kami sa Malaysia, bigla na lang tumunog ang aking cellphone. Sabi ko, sino bang taga-Malaysia na kakilala sa akin? First time kong dumaan dito. Nang kinausap ko, sino po sila? This is Timo Syulat. Timo Syulat pala, tumawag sa akin sa Malaysia. Sabi niya, Pastor, please, go back now. Hindi pa ako dumating sa Pilipinas, nakauwi na ako. Sabi ko, bakit? Bakit mo ako pinabalik? Dahil naminis mo pagkakit sa inyong nakulang. Wow! Sino bang di babalik niyan? But all of this because this is the result of the grace of God. Ako po'y nagpapasalamat. I am enjoying serving the Lord in Indonesia. There are lots of problems there, but God is greater than our problems. There are lots of discouragement, but God is greater than our discouragement. Kaya ako po'y nagpapasalamat. May mga verses dito sa Bible na kiniklaim po namin. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Napakabuti po ng Diyos. Early in the morning, pag bumangon ako, sabi ko, Lord, thank you umaga uli. Yun na lang ang sasabihin mo sa sarili mo. Wala kang kasamang baptist doon eh. Mabuti nga. Wala kang kasamang baptist doon. Wala kang kasamang fellowship. Mabuti nga. Kung may maraming fellowship, marami pang gulo. Ako lang doon eh. Kami lang ni Mrs. ang fellowship. Pero pag umaga yan, pag ginagisa ko, Lord, thank you for this new day. Thank you naman. Ang kahapon, maybe failure ako. Pero ngayong araw, iba ito. Magiging victorious ako sa iyo. Sinasabi ko, may magagawa po ako sa inyo, Panginoon, ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa bagong araw. At sasabihin ko pa, salamat, Lord, hindi po ako matanda. Bata. You just encourage yourself. Kung hindi ka marunong ma-encourage sa iyong sarili, pag uwi mo sa Pilipinas, hindi mo alam kung saan ka bababa. Kasi ganyan na ulo mo.
But God is great. He encouraged the word, the Bible is there. The prayers of every believer in the foreign field, in the Philippines, reach us. Last conclusion na ito. Pag mag-treat ka ng isang Kristiyano, ano yung tawag, tractor? What is tractor? Ano guys, tawag siya niya? Nasa kung may wala ang tao, na makaon sa daliti. Ano sa Tagalog? Ano sa Tagalog yan? Hindi nyo alam. Kasi may English sa English. Ano sa Tagalog? Bisaya, magsaya ka lang yung aliga ba? Yung ladong dito sa makina sa dili siya mong palit ba? Kaya yung bayad, kasi ka wala na. Ha? Libre! Libre! Libre, maayog yun, maayog. Libre! So, libre yun. Kung librehon mo ako sa katao, upat katao, 500 pesos. Sa Jollibee, upat na katao, makaya na. Di ba? Apat katao lang yan, ang makaya ng 500 na libre mo. Pero makikigay mo yan sa misyon? Sabihin ko sa iyo, 1,000 ang maabot ng salita ng Panginoon. Sa 500 mo na yan. Di ba maganda? Mas maganda rin maglibre ka, pero mas maganda unahin mo rin ang misyon bago ka maglibre ng iba. Kasi mas epektibo ang paglibre, ang pagbigay sa misyon, kaysa mamimit mo pa ang mga taong nabigyan mo ng support at ginamit ng Panginoon, mamit mo ang mga taong nadala sa Panginoon sa langit. Yung apat, okay rin, masaya yan. Bukas, wala yan. Gutom na uli yan. Ha? So mga kapatid, let us do missions. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong partnership dito. Maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat po sa inyo dito. Sa lahat dito, sa Las Piñas Baptist Church, damang-dama po namin ang inyong support. Hindi po kayo na late ng support. Hindi ko alam kung advance ba kayo, basta on time kayo sa support. Kasi pag nabuksan ko yung report, nandyan po ang pangalan ninyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. You have a part in our ministry in Indonesia. This coming August 22, darating po ang 2 men namin galing ng Indonesia sa Pilipinas. Kaya lang, hindi po kami makapunta dito dahil pinag-aagawan po sila. Hindi pa sila nakarating na-schedule na ng ibang mga simbahan. Ang darating po dito si Dr. Susanto Darmaji, isang medical doctor, at saka si Brother Maxi Salo. Darating sila, sunduin namin sila August 22 sa airport, at pupunta po kami ng Caloocan, Muntinlupa, hindi po sa loob, Muntinlupa. So, at dadalhin ko po sila sa Davao, pupunta po sila ng Kidapawan City. May bahagi, mag-testify po sila sa mga pastor doon, paano po sila naligtas ng Panginoon. The Lord bless you. I hope that you will enjoy serving the Lord. Let us pray. Lord Jesus, thank you for your goodness to us. Bless us always, Lord. Thank you for the great privilege in sharing God's word to other people. Marami po kaming kakulangan, marami po kaming pagkukulang. But we praise the Lord for the life of Apostle Paul. Sinabi niya, I know whom I have believed. Dahil po ang biyaya ng Panginoon ang umangkin sa kanya, ang biyaya ng Panginoon nagbago sa kanya, ang biyaya ng Panginoon nagkumplito sa kanyang buhay. No wonder he said that, because he has possessed the right attitude ng kaligtasan. He was penetrated by the Word of God, and he is persuaded na sa lahat ng mga promises ng Panginoon. Salamat po sa inyong